Kalambuan, Dalakana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, Dalakana. Tama, Mindanao, Mengadlaw. Yung alagad, Saldi Chato, diri sa Tulapanon, Kalambuan, Daratanan. Kinisabang inyong higalas kahanginan, Rafi Bermejo, Mayang Adlaw. Ang Kalambuan, Daratanan, nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu po ng lungsod nun, nga ikaw, kitantanan, adun ay kalambigitan busa ato mga tipaminaw at mga televiewers sa syudad o sa Tibok, Quezon, Mindanao, subay diri sa ato Tulapanon, o siyempre sa Masnadan, ato makauban ato pinalanggang Congressman sa unang distrito, Congressman Carlo Corrales. Sir. Mayang adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi, ug sa tanang mga nagtan-aw karon sa atong programa, mayang adlaw niyan tanan. Okay, Sal, mga kaigsunan, ang atong mga isgutanan, no, humanta makikaabi-abi kay Congressman Carlo kung sa iyang mga ginabuhat sa kasamtangang panahon. Atong isgutan dayon kadtong ginasugyot ni Congressman Carlo Nograles nga ipatuman ang 4-day work week no sa tanang ahensya sa atong gobyerno. Unya Sal, sa atong ginaisgutan din sa atong programa ang Green Jobs, Green Building. No karon ato sang pangutan-on si Congressman Carlo kung unsa pud ning ginatawag nato green architecture no. Unya siyempre sunod din nato makisaya din ta kung unsa kining update karon para sa Bangsang Moro Basic Law. Og siyempre pa din nato kalimtan ang mga pangutana gikan sa inyong tagsa-tagsa ka barangay. Sal. Congressman Carlo Corrales, kumusta ka na? O good sa may gikalingawan ka ni Congressman Carlo Corrales sa tol nining break sa Kongreso. Congressman. Trabaho lang gyapon. Amo nang atong lingaw. So kining mga panahon na wala kita session sa Congress, bisita ta sa atong mga barangay, ginalihok na atong constituency work, atong pagkikimamat sa atong mga lumulupyo dinhi. And gawas niya na busy pud mi diha sa pag-prepare namo sa among major job fair sa October 10 ug October 11 diha sa NCCC Mall. And then ang uban pa nato mga programa sama sa mga livelihood at kato usap pud na sa mga gikabisihan pud nato. Sama sa nasayaran sa kadaghanan day Congressman Carlo Corrales nga atol sa kining bang matag bakasyon sa Kongreso si Congressman Carlo Corrales kanunay nga maglibot masuroy sa iyang mga constituents diya sa unang distrito ng siyudad sa Davao para mangonsulta. Pwede ba may makisayod Congressman Carlo Corrales kung unsa ang matang sa iskutanan nga imong ginakonsulta gid sa katawan Congressman? Kasagaran ang among ginaistoryahan ang may tungod sa mga jobs o mga livelihood no kay syempre chairman man ta sa Committee on Employment. So ang ginatutukan gid nato ang kining employment ug trabaho ug atong livelihood project. So diha sa mga barangay ako silang ginasultian sa mga schedule sa atong mga job fair sa matag bulan kana siya. And then ako po na silang ginaawhag na kung naaman sila mga lumulupyo or mga ginsakupan diha sa ilang mga purok or sa ilang barangay na nangitag trabaho, ipadala lang nila dito sa atong opisina. Kaya ang atong district office, murag job facilitation office man kana siya. Kundiin atong ginapaskil dito ang tanan nato mga job vacancies na available kada bulan, na ginay available jobs o available vacancies sa trabaho. So kung kinsa may muadto dito, tan-awon lang nila sa listahan kung unsa to mga kursonada nilang applyan nga trabaho. And then diha mismo dayon sa among opisina na mag-job matching nila, na mag-interview, and then tagaan na mo endorsement gikan sa among opisina kay para pag-apply niya dito sa kumpanya, bit-bit na to niya ang recommendation gikan sa among opisina. Then of course, every week kinasultian namo kada semana na medyo mga livelihood projects no sa livelihood training nato, dili lamang sa welding kung dili na pay duty care, napay itong mga auto mechanic, napay electrical servicing, uguban pa. And then, ginasultihan po naman sila kung na sila yung mga constituents sa ilang purok, sa ilang mga barangay, magkasakit, nanginihanlan og medical, nanginihanlan og pang-hospital, or nanginihanlan og financial assistance, pwede nila ipadala sa among opisina kay kaya man pud nato na sila tabangan. So, kining tanang kining ginatawag natong menu sa mga services nato, mga projects nato, mga programa namo. Among ginapaybalo sa ato mga lideres, apil lang ato mga constituents na kini nagpadayon lagi hapon nagpabilin dito sa among opisina. Dugang sa imong mga gisulti Congressman Carlo, among matikdan nga dito ka sa Barangay Balyok no, di pa lang Dugay.
alang sab ni o tungod og alang sab no sa imong kahayag electrification na program. Mga lang mig detalye sa imong programa, Yes, Congressman. nagpasalamat ganin mi sa Davao Light and Power Company nga hantud karon pa dahil lang gihapon ng suporta na ilang ginahatag sa atong Oplan Kahayag Electrification Program. Kung asa ang among opisina nagapangita sa mga purok or mga lugar dinhi sa atong distrito na wala pay formal na connection sa Davao Light. Usahay ang problema is katong sa road right of way or walay maagian aron mabutangan og poste. And then kasagaran dito sa mga purok nga ingon ana, puros mga illegal, mga flying connection or illegal tapping ang ilang ginabuhat para lamang maka-tap sila og kuryente. So ginadili man na siya sa Davao Light o gina-encourage ang Davao Light na mag-formal na connection, pero usahay kasagaran sa mga lumulupyo sa mga purok nga ingon anang kahimtang, siyempre wala sila kabalo kung unsa ang paglihok sa papeles, wala sila kaila dito sa sulod sa Davao Light, wala nagasuporta, naga-guide sila ha. Mao nang ang among opisina, kami na mismo ang nagatabang o pinaagi sa atong Oplan Kahayag coordinator nato atong ginatabangan ang katong nga purok nga lihokon ang ilang mga papeles, mga requirements. Kay para matauran na og poste, mabutangan og poste ang ilang lugar, and then matauran na og kanang mga linya sa Davao Light, kay para ma-appeal na sila sa formal connection nila sa Davao Light. So sinaning klaseng pamaagi, at least dili na sila illegal, formal na sila makakonect sa Davao Light, bisan ang ilang mga panimalay na nay formal na kwintador, na nay tinuod nga kwintador na ibutang dito sa matag balay, nga nakakonect, malikayan nato ang disgrasya, malikayan nato ang sunog. Kay sa illegal tapping o kining mga illegal connection, ang kasagaran ng problema nila is tungod kay tapping, walay sariling kwentador. Wala sila kaugaling kwentador, so kuan lang, estimate lang. Usahay ba, i-estimate nimo na medyo mas dako. No? Overload ka nun eh. O katong sa overload pod, medyo maduol sa sunog, mga disgrasya. So ginahinay-hinay namo karon no ang tanang mga purok. Gikan pa sa una hantud karon nagpadayon lang gihapon ang atong Oplan Kahayag project. Okay. Doon na kabay kasayuran, Congressman Carlo, kung unsa pa kadaka or kalapda ang area sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao nga wa pa maabti og kuryente, nga kinahanglan pa paabtan nining Nograles Oplan Kahayag electrification program, Congressman. Bisan hantud karon, bisan kuan, daghan natang naserbisyon sa atong Oplan Kahayag. Nalang gyapon yung mga purok nga nabilin. No? So naatay mga upcoming project sa Oplan Kahayag dito sa Matina Pangi, napunta diri sa Bago Galiera, napunta diri sa Bago Aplaya, and then napunta diri sa Kabakan, Times Beach, sa Bukana area proper, napunta yung ana. Then katong sulti nimo na basing naapod diha sa Dumoy na pwede natong masudlan. So bisan ingon nato na develop na kayo kining first district sa Davao City, nalang gihapon kitay mga purok or mga lugar na kinihanlan pa natong tabangan sa atong Kahayag project. So nagpasalamat mi sa Davao Light sa kanunay nilang pagsuporta sa atong inisyatibo o kining mong programa. Sa imong Oplan kabuhayan, Congressman Carlo Corrales, salbi na sa basic welding training program, kundi nga imong gidala dito sa Barangay Bukana, Talumo og Dumoy, di pa namang dugay. Doon na ba nini ang tanang barangay diri sa unang distrito, Congressman Yes, Carlo? sa first district sa Davao City, nakaschedule good me na maghatag og kwan. Kining ginatawag na barangay-based or community-based welding training program. So matag simana adto mi og laing barangay para maghatag aning basic welding nga training program. So matag simana na agtay ginapag-graduate na mga 30 ka mga bagong mga welders. So kana ginatuyok namo no. Usa kini sa mga livelihood projects nato na kundiin ang tumutinguhan nato, matagaan nato skills training ato mga constituents kay aron dali lang para nila na makapangita og trabaho. Kay lisod man na mangita kag trabaho pero wala kay skills, wala kay nahibaw-an. Lisod para nimo na makapangita ka og trabaho. So kini every week non-stop gid na gyud tay ginapag-graduate ng mga bagong welders sa matag barangay. So dito mismo sa barangay namo training ang atong mga constituents. Okay.
Nahimo kang unod sa mga nasyonal nga mantalaan, Congressman Carlo, no? Di pa lang dugay. Tungod sa imong sugyot gani nga i-adapt kining ginatawag natog 4-day work week sa tanang ahensya, no? Kung pwede sa gobyerno dinhi sa atong nasod. Imbis nga lima ka adlaw, no? Nga sama sa naanda nato. Ang pangutana kung unsay nakaaghat kang Congressman Carlo nganong iyang nasugyot ang pag-adapt. Nagsugod man gud kini sa nagsigi magudog kagrabe ang traffic diha sa Metro Manila. And tungod sa traffic problem sa Manila na grabe na gid kaayo di na gid makuan, matabang. di na matabang. Ang Civil Service Commission nagpagawas og resolution na dito sa Civil Service Commission resolution murag ang nakabutang dito is ginatagaan karon og option ang mga government offices na naa sa Metro Manila na mag-adapt og 4-day work week. So sa ato pa imbis na 5 ka adlaw, Monday to Friday ka magtrabaho sa government office sa Metro Manila, himo na lang Monday to upat na lang. So either Monday to Thursday or Tuesday to Friday. So naingon na ng option ang gihatag ang Civil Service Commission. Karon, ang tumutingwa lagi nila is para mabawasan ang traffic sa Metro Manila. Pero kung imong tan-awon gayud, kini mga 4-day work week na mga skema na ginabuhat dili lamang ginabuhat sa ubang mga nasod ba. Usap pod ka ng pamaagi na mahimot ang environmentally friendly sad. Kay ngano, kay kung mabawasan og 1 day ang pagtrabaho nimo, ang pag-report nimo sa trabaho, mura pod na ta nagaingon na mabawasan pod usa ka adlaw na naga-commute ka or nagasakay-sakay ka paingon dito sa imong trabahoan. Diba? So tungod kay ingon ana ang skema, syempre may 1 day na mabawasan na mag-commute ka, mas less ang konsumo sa gasolina or sa diesel or sa petroleum. So sa ato pa, it's also an environmentally friendly scheme. Karon advokasya man nato ning environment. So ingon ako nganong limitahan lang man nato sa Metro Manila nga mga opisina. Dapat kung inanang option na ang usa ka government office sa Metro Manila pwedeng mag 4-day work week, dapat kanang option ihatag pud sa laing mga syudad ug probinsya dinhi sa atong nasod. Kay dili naman traffic ang atong ginatutukan. Dili naman traffic ang gusto natong mabawasan, kundi mabawasan pud nato ang pagkonsumo nato sa krudo para mahimong environmentally friendly. Pero ingon ako, pwede i-adapt ang maong skema basta voluntary ug dapat na ay pakigdialogo nimo sa mga government workers nimo. So it has to be agreed upon in the government office. Then ingon ako, dapat dili pud maapektuhan ang frontline services sa gobyerno. Okay. Unsa man ang angay buhaton, Congressman Carlo? Matod nimo, kinahanglan lang og civil service resolution, no, para ipatuman ang 4 days work week dito sa Metro Manila. Dinhi sa lokal nga panggamahanan, paigo na ba ang civil service resolution o kinahanglan nga magpasagitag balaod diya sa Kongreso? Well, right now, ang civil service resolution sa Civil Service Commission, it only talks about voluntary, no? Okay. Even in our committee, sa Committee on Labor, naaman tay mga pending bills diha na katulagi 4-day work week ang skema, naapoy flexi time, naapoy flexi schedule na mga skema. So naay mga nakapending na balaod nun sa among committee ba, kabahin ni ana. Parehas lang gihapon para to decongest traffic, mao lang gihapon ang marason para to be environmentally friendly, yan ana. Pero ang direction, no, ang consensus namo sa among committee ba, which mao pod na ang ginasulti sa Civil Service Commission, dapat voluntary. Dili pwede mandatory kini. Mandatory. So for us, dili kinihanlan maghimo og balaod or magpasar mig balaod para ani because the Civil Service Commission already has its resolution. Kaya lamang ang Civil Service Resolution only talks about Metro Manila. So ingon nako, dapat dili lang Metro Manila kundi expand sa civil service na dapat ang uban pa mga opisina sa uban pa mga siyudad ug probinsya diri sa atong nasod.
ikaduha, regarding sa balaod nun, or pagpasar og balaod, yun na mo, na dili na siguro kinihanlan. Kay, or if ever, papasa kami ng ganyan, kailangan i-emphasize nato na voluntary ka na. Kay dili po nato gusto nga pugson ang mga government workers na dawaton kini. Again, it's an alternative scheme. Murag ginaingon palagi nato experimental pa ni siya. And even sa Civil Service Commission, murag strictly experimental lang kini kay matud pa sa resolution. It has to be done only within 1 year. Then tan-awon ang resulta, ang epekto. Regarding sa private na sad, dili pud na mo gusto magpasarmi og balaod na pugson pud ang mga private sector na i-adapt nila kini. So again, ang among consensus is it should not be mandatory kundi voluntary kini. Sa among mabasa, Congressman Carlo Grales, ang gidasugyot nga 4-day work week, ano ang kinasagingong opisina sa gobyerno nga walay frontline offices, Congressman Carlo Grales, pwede ba namong masayaran gikan kanimo, Congressman, kung unsa ang giingong opisina og sa tan-aw nimo nga makabot bakha ang tumong 4-day work week kung di sila iapil? Well, ang mga frontline services na among ginahuna-una, ang akong ginatanaw, is kini mga opisina na nagahatag og mga medical assistance, mga emergency assistance. Kana siya, dili na to pwedeng i-4-day work week. Pero naatay mga government offices na policy making or recommendatory or nasa research and development or nagahimo og mga studies, nagahimo mga policy directives, or puros paperwork lang ang trabaho. Kung ingon ana ang trabaho or ang ginabuhat sa usa ka opisina na dili emergency, di ba, dili pang medical para sa mga masakiton or naay mga indigent na mga panginihanglan gikan sa mga kabus, mga pobre, kana ang mga opisina na ginaingon naton na hindi frontline services. Now, naay bang mga opisina na naalang gihapoy mga frontline services pero under sa Civil Service Commission resolution, kung mag-adapt ka ng 4-day work week, naay mga prerequisites ka na, no? So, usa na diha is kung naa kay frontline services, dapat naatay website, naakay website na nagahatag sa mga mo-access sa imong website na maka-access sila sa imong frontline service. Dapat naakay call center kay para kung naay mo tawag, madirect ang imong call dito sa officer of the day. So even if sarado ang opisina, naalang gihapoy officer of the day ang mudawat sa imong call, no? And then naapoy usa ka requirement nila na dapat i-measure pa nimo ang performance sa opisina, ang performance sa empleyado, ang client satisfaction rating, and ang energy consumption nimo para mahibaw-an pod kung kini nga skema na 4-day work week naka-improve ba sa performance or sa electrical consumption sa imong opisina ug sa worker performance nimo. So kini ang mga prerequisites gikan sa Civil Service Commission. Pero sultian taka ZALDS, tagaan lang taka og concrete example na nag-adapt sa 4-day work week. Ang House of Representatives, kami sa House of Representatives, 4-day work week lang mi. No? So, kay ang among opisina is mostly policy, no? And then ang mga kongresista mo attend sa session Monday to Thursday, pag-abot sa Friday, Saturday, Sunday, tuaman sa mga distrito. So, pwede namong i-adapt ang 4-day work week. So, hantod karon ang House of Representatives, 4-day work week ang among iskema. So, kana ba? Mao nang usa ka example, ehemplo nato na pwede mag-adapt og 4-day work week ang usa ka government agency. Okay. Sal, sa mga kaigsunan, ipadayon nato ang atong pag-isayod, no? Kalambigit nining 4-day work week. Pan mag-break lang usa tag makadiyot. Ay lang mo hawak kan balik din ta. Kalambuan, Dalatanan. Melody Raffles, 38 years old, nga nagpuyo sa Barangay Anggalan, Tumbok, District Davao City.
Niyanay ko diri mga 8 o'clock sa buntag para sa jobs fair ni Congressman Nograles. Nang-apply ko para makatabang ko sa akong pamilya o ma-achieve na ko ang akong kinahanglanon sa matag adlaw. Daghang salamat sa jobs fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles. Tungod ni ana nakatrabaho ko sa Adana Manpower Services isip usa ka sales clerk sa Taiwan. Ako si Melody Raffles ug karon naa na ko'y Kay. Ako si Sadam K. Silungan, nakapuyo sa Grabahan Davao del City ug ako nangita og trabaho karon nakakita ko sa internet og job fair ni Congressman Carlo Nograles. Karon ni anhi ko para ma-support na ko sa akong pamilya. So karon naa na ko dire napa-interview og daghang salamat sa job fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles ug karon nakatrabaho nako sa Anas Breeders Farm Incorporated isip usa ka flaxman. Ako si Sadam K. Silungan ug naa na ko'y K. Ako po si April Ella Nitro, taga Buhangin, Kabantian, De La Peña Homes. Nandito ako ngayon para mag-apply ng trabaho. Sa awa naman ng Diyos, natanggap ako bilang Operations Manager sa RYJ International Distributor Company. Nag-apply ako ng trabaho dito sa jobs fair ni Carlo Nograles para makahanap ng regular na job. Kasi previously, nag-work ako, actually hindi work, business, networking business ang pinagkakaabalahan ko dati. Nagpapasalamat ako sa jobs fair ni Carlo Nograles at natanggap ako bilang Operations Manager sa RYJ International Distributor Company. Ako si April Ella Nitro. Ngayon, meron na akong K. Kalambuan, Dalatanan. Balik ta sa itong programa ang Kalambuan Dalatanan, mga kaigsunan, atong balikan ang atong hisgutanan, ang 4-day work week. Salts, imong higay. Kining Congressman Carlo Nograles, kining idea nga 4-day work week, applicable pud ba kini sa mga opisina diri sa gobyerno diri sa siyudad sa Davao, Congressman Carlo Nograles? Well, kung sa Davao City o mga probinsya ang atong hisgutan, mo lagi ingon ako, ang national government offices manggod nato, no, naay mga branches na sa lain-lain probinsya, region, syudad, di ba? So yun ako, unfair pud kay kana kung ang Metro Manila branch nimo, ang national office nimo sa Metro Manila, mag 4-day work week. Kung man ang mga provincial offices nila 5 days. Di ba? So ingon ako, kung ang national offices mag-adapt og 4-day work week, dapat automatic ang provincial branches niya, so sama diri sa Davao or sa ubang pang probinsya o mga region, adapt sad sila 4-day work week. Di ba? So, kay ang ingon nila sa Civil Service Commission, ang target lagi daw nila is para ma-decongest ang traffic sa Metro Manila. So, that's why Metro Manila lamang. Pero ingon lagi nako, kung ang target pud nato is gawa sa traffic, makabawas og traffic, makatipid pud ta sa konsumo nato sa fuel o sa krudo, dapat mag-adapt og 4-day work week sa national office or national government office, automatic, mga provincial offices nila, 4-day work week sad. Mao nang ingon ako. So, pwede sa Davao, pwede sa mga probinsya, labi na kung ang mga national offices sa Metro Manila mag-adapt og ng klaseng schema. Okay. Matod nimo kaganina nga dito sa Metro Manila, kining nagka-maot nga trapiko mo usa sa mga hinungdan nganong kinahanglan ipatuman gyud ning 4-day work week, Congressman Carlo. Dinhi siyudad sa Davao nagkabati pod ang atong dagan sa trapiko, no? Andam ka ba isulti, Congressman Carlo, nga kining 4-day work week kinahanglan ikonsidera usab dinhi dakbayan sa Davao? Well, kining 4-day work week, usa kini ka skema or alternatibo na pwede natin i-consider, no? Like ang sa Civil Service Commission,
asa ba nagsugod kining 4-day work week. Kaya ang Civil Service Commission naghimo pud na sila og survey sa NCR o sa Region 4 kung ang mga government workers ba uyon ba ani. And ang nigawa sa survey, 71% sa mga government workers uyon sa skema sa 4-day work week. So usapod ka na sa pwedeng i-consider diri sa Davao City, no? And then in fact sa Quezon City na manggani nagpagawa sa resolution na mag-adapt pud og 4-day work week. No, basta ang ato lang ikatambag ana is ang Civil Service Commission ana po ang ilang ikatambag, pwede ninyong i-consider yan for 1 year, eksperimentuhan ng 1 year, tanawon lang ninyo kung nag-improve ang performance, kung nakatipid ba sa kuryente, o maayo ba ang pagdawat sa mga empleyado, and then hindi nag-suffer ang government services ninyo. And then experiment on it, i-measure ninyo ka na siya within 1 year. Siyempre, kung palpak, balik ta sa 5 days. Pero kung gwapo ang dagan, then pwede na to i-adapt, no? Kay dito sa House of Representatives, ang among experience is nag-eksperimento sa 4-day work week ang House of Representatives in year 2002. And then maayo man ang resulta. So gikan in year 2003 up to today, naga 4-day work week mi. Pero nagsugod mi diha sa pag-eksperimento. Diha nagsugod sa pagkonsulta sa mga trabahante, pagkonsulta sa mga government workers, pag-survey, pag-measure namo og among mga performance, pag-measure sa pagtipid sa kuryente, sa mga cost-effective ratio, and then ang nigawa sa 2002 na pag-eksperimento is kwapo man. So gikan 2003 onwards hangtod karon 4-day work week lang gyapon ng House of Representatives. Again, it is not open to all government offices. Na yung mga government offices na maka-adapt og ani tungod kay dili man sila frontline services, dili man na sila nagaserbisyo sa mga emergency cases o katong mga indigent na nanginihanlan og direktang tabang gikan sa gobyerno. But kung policy making, kung puros papeles ang trabaho, kana ang mga opisina na pwede mag 4-day work week. Padaginot, diba? Mas makadaginot. Laghang madaginot. Okay. Adto ta sa atong laing hisgutanan, Congressman Carlo. Ginahisgutan nato dinhi sa atong programa, Kalambuan Dalatanan. Kining ginaingon natong green jobs and green buildings. Karon do na kay ginahisgot kalambigit nining green architectures, no? Alang sa kasayuran sa tanan, unsa ba ning green architecture sa Congressman Carlo? Well, kung inyong tanawon sa langyawng nasod, labi na mga first world countries, daghan na kay na sila mga technologies sa mga green building and green architecture. Kay ani magud siya ang sa experience man gud nila katong mga dagkong ang mga building, kining mga buildings. Kusog kayong konsumo sa kuryente o sa tubig. Usa ka na. And then, syempre, karon kay environmentally conscious naman ta, environmentally friendly naman ta, and then dapat efficient na ta sa paggamit og tubig o kuryente, na ay mga bagong teknolohiya na sila na makabawas sa paggamit og kuryente o tubig ang kining mga ginatawag na green buildings. No? So, ang suga nila efficient na, LED light na ang ginagamit nila, LED lighting. LED. No, ang mga suga nila automatic on off. Magpatay lang na diretso kung walay nagagamit. Ang mga aircon nila ana pod automatic mag-off kung walay nagagamit. Ang mga escalator nila automatic sad kung nay tao maandar siya. Pero kung walay tao muhunong siya, mo stop siya. Ang mga CR waterless na ang mga urinal, di ba? Na ay mga rain water catchment, na ay mga solar panels na ang ilang building kay para ang source of power gikan sa solar light. So kini ang mga technology na ginahimo karon sa mga langyaw na sa mga developed countries. Now karon hinay-hinay kanang inanang klase mga teknolohiya nagasulod na dinhi. Namang ganit ay mga green buildings na karon na gina-certify na mga green buildings inana. Then karon nakadungog ta gustorya na kining controversial na building sa Makati, green building sad, di ba? Pero kinsa ang nagasulti o kinsa ang nagaingon kung unsa ang green building. Okay. Di ba? So diha ta manginihanlan og balaod
aron maka-standardize ta kung unsa bagyod ang ginaingon nga green buildings, no? Basta ang tumog tinguha nato, gusto natong mapasar kining maong balod mo ug mahimo na ni siyang balaod, magkaroon tayo ng mga green building standards na ay pamaagi sa pag-certify og mga green buildings, ug ang target nato na kining mga green buildings nato mas makatipid og 1/3. So less ang konsumo niya sa power, sa kuryente, ug sa tubig by 1/3. So ma-reduce by 1/3. Basta green building atong inisgutan, dapat ang target maka-reduce og 1/3 konsumo sa power, energy, and water. Sa imong ginasugyot nga green architecture, imong giingon nga kinahanglan ang tanang buildings nga gipatigyan sa gobyerno ipahaom, i-design, i-construct, i-operate, i-maintain ug dapat gyud nga retrofitted subay sa usa ka standard kundi environment friendly kini Congressman Carlo Grales. Among sabtan sab nga ang sagad sa imong gingon, Congressman, pera sa gingong retrofitted, pasabot ba nini nga osmon ang nakabarog nga mga building sa gobyerno, Congressman? Dili, adjustment lang, no? Kay alangan man gupon nato unya, Mas dakong gasto. mas dakong gasto kay i-demolish nato niya Barog na pod. parog na pod tag bag-o, di ba? So retrofitting just means i-adjust nato. Pero una ta diha, ang tumutingwa nato is kung mapasaran nato ning maong balod nun, mahimo ning balaod, ang tanang mga government buildings nato na tukod or i-construct nato, mga bag-ong government buildings, dapat mosunod siya sa green building standard nato. So walay kaso na siya. No, mag-create og ang national governing body nato mag-create og green building standard, ito ang susundin ng atong mag-construct og mga government buildings nato. Now, ang pangutana is kining mga daan. So dito sa mga daan, syempre depende pod kung unsa mga standards ang ibutang sa atong national governing body. Pero ang pwede natong buhaton is katong mga daan ng mga buildings nato, i-retrofit nato, butangan og mga components o mga accessories na medyo mahimong environmentally friendly mahimong environmentally friendly na siya. So example diha katong ang mga suga, ang lighting. Lightings. Mas tipid man sa kuryente ang LED. So i-convert ang tanang mga lighting niya into LED, no? Katong mga urinals, pwedeng kambyuhan nato og waterless urinal. Solar panel kung kaya o mao ni ang isulti sa national governing body nato, butangan og mga solar panels ang atong mga buildings kay para makatapod ta og kuryente gikan didto, no? Rainwater catchment, no? Pwede pud ta magbutang sa mga buildings nato mga rainwater catchment kay para makatipid pud ta sa konsumo sa tubig. Unya ang piping system nato i-adjust pud nato kay para ang tubig nato pwede pud natong ma-recycle sa lain pang mga paggamit. Again, ang magdikta o maghimo ani mga standards kining National Governing Board nato para sa green buildings. So dili nato kinihan na not necessary ni na atong i-demolish ang tanang mga daang mga building unya mapatukod tag bag-o, kundi retrofitting lang, no? Magbutang lang tag mga components o mga accessories kay para mahimo lang gyapon environmentally friendly atong mga government buildings. Sa green building and architecture proposal, Congressman Carlo Grales, imong gi-example, wala gi-appeal ang historical structures, Congressman Carlo Grales. Nga naman? Siyempre, kay historical structures ka na siya, mga historical monuments. Sa ato pa, ang target nato sa mga historical monuments, mga struktura nato, ang objective nato is preservation and conservation. So kung ato na silang i-retrofit, medyo maguba ang pagka-historical niya. So para klaro-klaro, atong gi-exempt sa atong balaod nun na basta historical na siya, dili na siya pwedeng hilabtan because basta historical, we have to conserve and preserve our historical landmarks.
Congressman Carlo, among nabasahan nga nalambigit sa imong green proposal, ang ginaingon nga Green Education Program. Pasabot ba ni nga sa dili madugay, mabutang na sa curriculum di sa mga eskwelahan ang kining ginatawag na to Green Education Program? Yes, in fact dito sa Green Jobs Bill nato, usa kini sa mga provisions nato dito na edukahan ang ato mga kabataan gikan sa primary, sa elementary, mga secondary levels ang value of being environmentally conscious, being environmentally friendly, ug dapat ang importansya sa conservation and preservation sa environment. Pero pag abot na to sa higher and technical education, regarding sa green buildings na to, kinihanglan na alang gyapon pud tay mga kurso on specialization. Kay kung green building sa atong hisgutan, kinihanglan nato og mga espesyalista diha. Labi na para maginihanlan tag mga green architectures, mga green architects, magkinihanlan tag mga green engineers, magkinihanlan tag mga green constructors, mga green developers. So kini ang mga kurso na dapat pormahon sa higher education bisan sa TESDA kay parang atong mga workers naanay kay balo with regard sa kining ingani mga green technologies. Ang ako lang ani Raf is mao na ni ang shift karon, mao na ni ang trend karon sa mga first world countries, uso na kay karon kini mga green technologies, energy conservation, water conservation, environmental protection and conservation. So dili na ko gusto na kita mawala ta sa passing dili sa atong nasod. Hilambay na number 1 human resource provider dapat kita. So ang atong mga trabahante, ang atong mga mamumuo, ang atong mga workers kinahanglan appeal po sila sa trend, sa atong tibok kalibutan nato na padulong na ta dinhi sa mga green industrialization and green economy. Imo na isgutan di palang dugay kalambigit sa katong pagmugna sa ginatawag natog Green Building National Board. Palihog pasabta kami, Congressman, kung kinsa-kinsa ang mga dapat o angay mo kalingkod sa ginatawag nato Green Building National Code o angay pod ba nga dunay Green Board kining lokal nga panggamahanan, Congressman. Well, ang Green National Building Board na to, ang members dira, siyempre ang department, secretary sa Department of Public Works and Highways, so DPWH secretary, automatic. Siya gyud ang mangulo diha because green buildings na eh. Number 2, ang secretary sa DNR. Membro po diha. Number 3, ang secretary sa Department of Energy. Appeal po diha. And then of course, i-appeal po nato 4 members from the academe or the private sector nga mga eksperto sa construction, sa engineering, sa architecture, sa environmental preservation and conservation or specialista sa green buildings, i-appeal nato diha. So 7-man board na siya. Unya ang trabaho sa board is syempre ang pag-monitor sa compliance nato sa green buildings code or act nato, ang pag-certify sa mga paghatag ng mga policy recommendations, ang pag-monitor nila sa mga certifying bodies ng green buildings, and ang pag-maintain nila og registry para sa mga naga-certify sa green buildings. Gusto na akong i-explain, Raf, na sa private sector manggod, na ay mga bodies or certifying bodies na naga-certify kung green building ang imong building. So, dapat regulated na siya. So, kining National Governing Board ang may mag-regulate niya na. Kay para sila gyud ang accredited certifiers ng mga green buildings. Kay lain man pud paminawon, lain man pud kung na mga lain-lain mga bodies na mga personal na mapanggap na sila, makahatag sila green building certification. So dapat regulated na siya. So kining National Governing Board ang naga-regulate sa mga certifying bodies na sila lang ang maka-certify kung green building ka na siya. So mao na ang trabaho sa governing board. Karon ang pangutana nimo kung naa po dapat bang local governing board sa mga lokalidad, you have to understand na sa National Building Code, ang tanang mga building official sa lain-laing mga lokalidad, under ka na sa DPWH. So, depende karon sa Secretary of the DPWH kung
gusto ba niya na mag-create og mga local governing board sa green buildings ang laing-laing mga lokalidad dinhi sa atong nasod. Okay. Mga kaigsunan, mag-break sa atas sa ikaduhang higayon no, sa atong pagbalik atong isgutan kining update sa Bangsamoro Basic Law. Kalambuan, Dalatana. Ako di ay si Melody Raffles, 38 years old, nga nagpuyo sa Barangay Anggalan, Tumbok, District Davao City. Niyan ko diri mga 8 o'clock sa buntag para sa jobs fair ni Congressman Nograles. Nang-apply ko para makatabang ko sa akong pamilya o ma-achieve na ko ang akong kinahanglanon sa matag adlaw. Daghang salamat sa jobs fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles. Tungod ni ana nakatrabaho ko sa Adana Manpower Services, isip usa ka sales clerk sa Taiwan. Ako si Melody Raffles ug karon naa na ko'y Kay. Ako po si April Ella Nitro, taga Buhangin, Kabantian, De La Peña Homes. Nandito ako ngayon para mag-apply ng trabaho. Sa awa naman ng Diyos, natanggap ako bilang Operations Manager sa RYJ International Distributor Company. Nag-apply ako ng trabaho dito sa jobs fair ni Carlo Nograles para makahanap ng regular na job. Kasi previously, nag-work ako, actually hindi work, business, networking business ang pinagkakaabalahan ko dati. Nagpapasalamat ako sa jobs fair ni Carlo Nograles at natanggap ako bilang Operations Manager sa RYJ International Distributor Company. Ako si April Ella Nitro. Ngayon, meron na akong K. Ako si Sadam K. Silungan, nakapuyo sa Grabahan Davao del City og ako nangita og trabaho karon nakakita ko sa internet og job fair ni Congressman Carlo Nograles. Karon ni anhi ko para ma-support na ko sa akong pamilya. So karon naa na ko dire napa-interview og daghang salamat sa job fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles ug karon nakatrabaho nako sa Anas Breeders Farm Incorporated isip usa ka flaxman. Ako si Sadam K. Silungan ug naa na ko'y K. Kalambuan, Dalatana. Balik ta sa atong programa mga kaigsunan, atong isgutan, makisayad ta kay Congressman Carlo Nograles kung unsa nang status no sa Bangsamoro Basic Law. Salj, imo na pangutana. Congressman Carlo Nograles nakigduyog ang nasod sa Idul Adha, mas naila sa gingong Feast of Sacrifice nga ang kasulugan sa pag-uyon ni Abraham sa mando sa Ginoo. Doon na kabay mensahe anang sa tumakig sa Muslim kailan pagsulog sa Idul Adha? Congressman? Yes, of course. Happy Eid, blessed Eid sa tanan. Hinagpaunta na mas daghan pang mga divine blessings ang mahatag gikan sa kaitasan ug hinagpaunta na makabot nato ang tinuod na kalinaw ug kapayapaan para kanato dinhi sa Davao ug hilabi sa Mindanao. Hinagpaunta na magkayusa kita o magtinabangay kita aron kining tanan atong makabot. Balikan na to hisgot ang isyong naglambigit sa ato makaigsoon Muslim diya sa Kongreso, Congressman Carlo Nograles. Pwede ba na mo sayron gikan nimo ang status ang status sa Bangsamoro Basic Law kung una pa nag-break ang Kongreso, Congressman, doon pa may chance nga mapasa kiti kartuiga, Congressman? Well, bisan pa man naka-break mi sa Kongreso, nagpadayon lang gihapon ang mga hearing sa Bangsamoro Basic Law.
So before mi nag-break, nag-meeting na ang ad hoc committee man gud ang nagagunit ni ana under kay Congressman Rufus Rodriguez. So before mi nag-break, nagkaroon og committee hearing nung September 16 and September 24. Karon naka-break mi, pero bisan pa man naka-break mi, naa lang gyapon gi-schedule na committee hearing sa October 6 ug October 7. Then ang plano is pagbalik namon sa among session, ang hearings nila sa Bangsamoro Basic Law every Tuesday, Wednesday, and Thursday ito sa House of Representatives. Pero pag abot sa Friday, Saturday, and Sunday, padayon lang gihapon ang consultation sa lain-laing dapit sa Mindanao. So moabot na sila sa Sulu, sa Basilan, sa Jolo, sa Zamboanga, sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, Maguindanao, Cagayan de Oro, Iligan, Davao, Jensan. So every weekend na alang gihapon yung mga consultations all around Mindanao. Kaya ang target basta every Tuesday, Wednesday, Thursday sa Congress, House of Representatives, and then Friday, Saturday, Sunday, tuwa sila nagakonsulta sa lain-lain dapit sa Mindanao. Unya, para ang gihimo nilang skema para simultaneous nag 4 clusters. May 4 ka cluster. Cluster 1 mo handle diri sa Zamboanga, cluster 2 mo handle diri sa Central Mindanao, cluster 3 mo handle sa South Mindanao, cluster 4 na sa West Mindanao. Murag ingana ang style ba. Kaya ang target lagi ni Congressman Rufus Rodriguez na mo'y chairman, gusto niya by December 17 human na. Now, okay lang na in paper na mag himo-himo tag schedule nga ingon ana. Pero dili na to ma-predict kung unsay mahitabo during the hearings. Kung naabay mga other issues that will crop up, kung naabay mga unfinished issues or mga pangutana na dili matubag, siyempre, dili man ta makaingon na sa usa lamang ka hearing dito sa usa ka syudad o sa usa ka probinsya, matubag na ang tanang mga pangutana or mapatawag na to ang tanang mga stakeholders. But ang plano is mauni ang schedule, and dapat by December 17 human na. Now, whether or not that is doable, whether or not acceptable pud kana siya, kay ginalikian pud nato na moingon ang mga tao na sagasa naman ni. Dili ba? So, remains to be seen. Wala pa takabalo. Basta mao ni ang plano nila dito sa pagdungog sa Bangsamoro Basic Law. Okay. Matod sa Malacañang karong si manahalang Congressman Carlo no nga malikayan kuno ang pagkatag pagdaghan aning ISIS kung mapahiluna na kining gitawag natong Bangsamoro. Ang imong reaksyon, Congressman? Actually, mao lagi nang yung sulti nila, pero murag pug lain ang interpretasyon manggod sa inanang klaseng statement, no? Mura pud tang nagaingon na kung dili mapasar ang Bangsamoro Basic Law, managhan ang ISIS or magka-problema ta sa ISIS. O para kanako dili dapat ingon ana ang treatment nato or ang strategiya nato or ang pamaagi nato para makakuha tag suporta para sa BBL, no? Kay mura pud og ginadanggel gani nimo na sige ka kung dili mapasar ang BBL, no, kagubot ta. Murag ingon ana na which is we're not saying the right, we're not conveying the right message. Para kanako whether or not na BBL, kung naay problema ta sa ISIS, dapat ang MILF, ang government nato, forces nato, mag-join forces aron masugpo or masolusyonan kining problema kung naa may problema. Of course, nakadungog tag mga reports, no, raw information, nakadungog ta na naay mga recruitment ongoing para sa ISIS. Now, delikado ang ISIS because kabalota na medyo radical o extreme ang grupo nila. Diba? Kung tanaw mo YouTube, tanaw mo news, kita nimo kung sa mga pamaagi nila, very violent. No? So, extremism and radicalism is something na, and terrorism is something na dapat yun nato likyan at all fronts. No? Come what may. So, dili dapat nagadanggel o kining BBL para masugpo ng ISIS. Dapat dili nga anang attitude nato. Whether or not na BBL, dapat join forces ta diri. No? Because what if hindi mapasa ang BBL, di gubot di ay.
Or ang BBL moabot pa man og ingon nila ang schedule is between now to December 17. And it's not even sure kung December 17 mahuman na. What if after next year pa na siya mahuman? So sa ato pa dili nato lihokon kining problema ron until mapasar ang BBL. You know, it's not conveying the right message para kanako. So dapat without conditions. Without condition kung na-threat na ISIS diri, dapat sumpuin na natin. Okay. Gianon supod sa palasyo nga gisugdan na kuno nila og disarma no kining kanhing grupo sa mga MILF Congressman Carlo. Ang pangutana kung igo na ba ni nga pasidungog o kahabalita aron paspasan sa Kongreso ang pag-aproba sa Bangsamoro Basic Law, Congressman? Wala man kaming problema dyan sa peace agreement. No? Kami mga kongresista, of course, gusto na to peace. Of course, na peace agreement. So we want kung unsa may nakabutang sa peace agreement, kung unsa may mga nakabutang ditong schedule, apil ang disarmament, kung unsa man nakabutang dito ng mga pamaagi para maabot ta dinhi para ma-comply ang peace agreement. Of course, full support niya na. Wala may problema anang peace agreement. Wala may problema aning Bangsamoro Basic Law. Ang issue naman diri is ang constitutionality. Kay parehas na to, kitang mga Mindanao, dugay naman ta nag-advocate aning federalism. In fact, kung inyong pangutanon, ang MILF sa una, sugot naman sila na mahimo silang federal state. Di ba? So, in fact, we did not even have to go to this Bangsamoro Basic Law. Di na taninginan ani. All we needed was to change our form of government into a federal form of government. Karon naghimo tag Bangsamoro Basic Law. Ang ending lang gihapon ni ana is ang Bangsamoro gihimo natong federal state unya parliamentary pagyud. Pero sila lang. Ang uban nato mga probinsya, mga syudad, mga lokalidad dili ingon ana ang porma. So naay question on the constitutionality. Wala kaming problema sa Congress. Kana lamang siyempre, we have to go to the process of kining consultation, kining mga debates, because ang pinaka number one issue na magawas diri is this constitutional. Kaya dili nato gusto na magpasarmi og sa kabalaod diya sa Kongreso. Unya, pag-abot sa Supreme Court, i-strike down lang yapon sa Supreme Court na unconstitutional. Now, gusto namin na mapag-usapan yan, kay para kung kinihanlan man nga atong bag-uhon ang Constitution, amindahan na tong Constitution, napaman diha. Napaman ang proseso. It's not yet too late. So, pwedeng simultaneous ka na habang ginapanday nato ning Bangsamoro Basic Law, kung unsa may adjustment ang kinahanglan natong buhaton sa atong Constitution, amindahan na to. Kay tuwa naman na sa floor, karon ang plenary debate sa charter change. Karon kung allergic ang mga tao sa charter change, unya sa tan-aw na mo unconstitutional kini, i-adjust po nato ang Bangsamoro Basic Law gamay. Di ba? And that's the reason why na ay debate. So ay magkahadlok na ang Kongreso dili mo suporta ani. Full support niya ani because this is for peace. This is for peace in Mindanao. This is for peace in the entire country. Okay. Ato ta sa mga pangutana sa ato mga kabarangay, Congressman Carlo Grales. Kani bang dunay nagkadakong problema sa pamolitika sa Hong Kong karon nga daghan sa ato mga kaigsuonan nga Pilipino to dito trabaho isip nga OFWs. Kining ginatutukan ba ni sa imong committee ba? Isip nga ikan chairman sa House Committee on Labor nga kining maong nga issue, Congressman Carlo Grales, unsa pod ang mga plano? Strictly speaking, wala na sa jurisdiction sa akong committee ba? Strictly speaking, under na sa jurisdiction sa Committee on Overseas Workers Affairs. Nga gipanguluhan sa chairman si Congressman Walden Bello. Now, aging pagrespeto nato kay Congressman Walden Bello, ipaubaya usa nato sa iyang committee ba kay under man na siya sa iyang jurisdiction. Kung naaman siya gustong investigate nila. Now, it just so happens na si Congressman Walden Bello, siguro nabalitaan na ninyo, na usap po siya sa ngadto dito sa Hong Kong para magpakita og iyang suporta sa mga nagprotesta sa Hong Kong. Diba? In fact, medyo may political tension between him and ang atong mga kuan dito sa foreign affairs nato dito. But whatever it is, ang but lang nako ipasabot under na sa jurisdiction ni Congressman Walden Bello. But kami, ang amo lang gina-monitor, of course, gina-monitor po namo ang developments no? Sa among committee ba. Pero sa ako nahibawan, ang atong Philippine government, gina-discourage nato
ang mga overseas Filipino workers nato sa Hong Kong na mag-appeal Okay. mo-appeal po dito sa mong protesta, no, for their safety and security. Mao na siya ang official stand ng government of the Philippines. Congressman Carlo Grales, gihagit daw kuno ni Speaker Sonny Belmonte si Presidente Noynoy Aquino nga i-declare kung mudagan ba siya o utro o dili. Ang imong reaksyon tay Congressman Carlo? Well, ma-expect man nato kana siya kay syempre isip Speaker of the House of Representatives kung asa pending karon kining economic charter change, gusto po nato mahibaw-an kung unsa bagyod i-appeal ba namo sa charter change ang kanang term extension. Ug kung kining term extension ba is kutob lang sa presidente o i-appeal po natong vice president, senators, congressmen, og mga local government officials. Di ba? So, ang gusto lang maliwanagan si Speaker Belmonte kung ang administrasyon ba gusto ba nila na i-debate po namo sa Kongreso ang political provisions, kay kung walay mensahe gikan sa presidente, kung walay mensahe gikan sa administrasyon, kung deadma lang na, then ang assumption sa speaker, okay, dili mo interesado. So, economic lang ta. And then, medyo naubusan na tayo ng oras eh. Kay kinihanlan, ma-approve sa both houses, unya na pay ratification ka na siya. Diba? So, mag-schedule pa tag ratification para ana, which magkinihanlan ta og kwarta, magkinihanlan og pondo ang COMELEC para ana. Diba? So, gusto lang siguro klaruhin kung ano ba talaga, kuya. Okay, base sa pinakaulahing survey nga supak daw ang kalaganan sa mga Pilipino nga hatagan og term extension ng presidente. Ang akong pangutana, Congressman, kung ginahatagan ba gibugaton no sa mga kongresista ang mga resulta sa survey nga sama niini diya sa ilang pagdesisyon sa Kongreso, Congressman? Siyempre, isip mga representante sa katawan, siyempre, sensitibo po mi sa pulso sa katawan. So, kung ingon ana ang pulso, ingon ana ang gawa sa survey nato, of course, maminaw ta. Pero dili pud malikaya na naalang gyapon yung mga ubang mga legislators, mga kongresista, mga senators diha na nagapush lang gihapon sa kini mga term limits o uban pa mga provisions sa charter change. Okay. Matod sa liderato sa House, Congressman Carlo, nga taliwala sa pagsupak no sa kining kadaghanan sa Pilipino sa giingong term extension sa presidente, ila gihapong iduso ang charter change aron maamindahan katong economic provision sa konstitusyon. Ang pangutana sa katawan kung unsa ba ka importante ang kausaban sa economic provisions nganong mas hatagan nila og duot kaysa masuko ang katawhang Pilipino. No, I don't think so. I think maminaw man ang mga kongresista sa kagustuhan pud sa kadaghanan. No? So siguro since naa naman na diha, siguro we just go through the motions. Pero lahat ng mga kongresista ngayon, syempre iniisip na rin nila. No? Nag-iisip na rin lahat yan. No? Tinitingnan nila ang survey, tinatanaw po nila ang pulso sa katawan. So medyo sensitibo naman ng mga politicians, mga sensitibo naman sa pulso sa katawan. Murag di naman kita ito, dahil kapugan rap, Congressman Carlo Grales, miyosos na kita katong tabil sa tungtulamanon ang kalambuan daratam sa ito na kay mga ikapabot ng minsan nga sa mga nag-take og bar examination, isip-isip sa kabugado, o siyempre, imong minsay sa tanan at mga televiewers, mga tikominador students na Congressman. Well, ako lang ikatambag sa mga nag-take sa bar exam karon na gusto may mong abogado. Of course, good luck. Good luck sa kaninyang tanan. Pero ako lang ikatambag is i-review ninyo ang past bar exam. No? Questions and answers. Kay basig na mo'y clue. No? Makuhang mga clue diha kung unsa bang mga pwedeng ipangutana diha sa inyong bar examinations. Then of course, study hard, pray harder. Ang tanang nobina na inyong naibawan, mag-ampog yun mo. Ampog yun. Kay kinahan lagi daghang pag-ampog. Siyempre, kinahan preparado po ka. So of course, sa atong mga kaigsunan, happy Idul Adha. And then of course, ay kalimot sa October 10 and 11, ang major jobs fair nato sa NCCC Mall of Davao, diya sa Matina, Maa.
adto mo dito open kini sa tanan, whether taga first district ka, laing district, laing syudad, laing probinsya, open kini sa tanan. Daghan kaayo mga trabaho ang available sa tanang mga nangitag trabaho. Ug siyempre pa sa akong asawa nga si Marga ug sa akong mga anak Mateo, Massimo ug Neva, kaninyang tanan daghang kay salamat ug maayong Okay. Daghang salamat, Congressman Carlo Nograles. O Sals, ato sang pasalamatan si BJ Salonga of Decoratives by Jana and Erks para sa atong set kay Kata Galinito, no, nga nag-ayos ka nato, o sa atong director kay Ching Amon. Daghang salamat kaninyo. O tungod wala naman gyud kitay oras kaninyo higalas kahangin ng Rafi Bermejo, igo na lang mag-ingon. Daghang salamat ug dalay ko ng Dios. Antod sa sunod higayon, inyong tunupanon ang kalabuan na tanan. Kini, si Saldi Chato, may katlaw. Kalambuan Dalaghanan. Ay si Melody Raffles, 38 years old, nga nagpuyo sa Barangay Anggalan, Tumbok, District Davao City. Niyanay ko diri mga 8 o'clock sa buntag para sa jobs fair ni Congressman Nograles. Nang-apply ko para makatabang ko sa akong pamilya o ma-achieve na ko ang akong kinahanglanon sa matag adlaw. Daghang salamat sa jobs fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles. Tungod ni ana nakatrabaho ko sa Adana Manpower Services, isip usa ka sales clerk sa Taiwan. Ako si Melody Raffles ug karon naa na ko'y Kay. Ako po si April Ella Nitro, taga Buhangin, Kabantian, De La Peña Homes. Nandito ako ngayon para mag-apply ng trabaho. Sa awa naman ng Diyos, natanggap ako bilang Operations Manager sa RYJ International Distributor Company. Nag-apply ako ng trabaho dito sa jobs fair ni Carlo Nograles para makahanap ng regular na job. Kasi previously, nag-work ako, actually hindi work, business, networking business ang pinagkakaabalahan ko dati. Nagpapasalamat ako sa jobs fair ni Carlo Nograles at natanggap ako bilang Operations Manager sa RYJ International Distributor Company. Ako si April Ella Nitro. Ngayon, meron na akong K. Ako si Sadam K. Silungan, nakapuyo sa Grabahan Davao del City, og ako nangita og trabaho karon nakakita ko sa internet og job fair ni Congressman Carlo Nograles. Karon ni anhi ko para ma-support na ko sa akong pamilya. So karon naa na ko dire, napa-interview og daghang salamat sa job fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles. Ug karon nakatrabaho nako sa Anas Breeders Farm Incorporated, isip usa ka flaxman. Ako si Sadam K. Silungan ug naa na ko'y K.